Morning. Good morning guys. Ngayong umaga, December 1 ay magluluto po tayo ng milk julgi bokyong. Salted seaweeds po ito na hinugasan po natin. Tapos nilaga para lumambot. Tapos ngayon ginigisa po natin at nilagyan natin ng, alam nyo na, yung mga ingredients sa una, bawang at saka sibuyas. Nilagyan natin din ng konting asin, tashida. Tapos ngayon po, lagyan po natin siya ng konting toyo at saka konting suka. Yan po, at nilagyan din po natin ng konting asukal para hindi po siya mag-asim. Kaya ayan na po siya. Tapos lalagyan po natin mamaya siya ng corn syrup. Pag may honey po kayo, pwede din po natin siyang lagyan instead na corn syrup. Ayan po, lalagyan po natin siya ng konting corn syrup. Ayan. Habang tayo po gumagawa nitong seaweeds na to, iihaw po tayo ng isda. Nag-iihaw po tayo ng isda sa oven. Ayan. Kaya gumagawa po ako ng side dish. Pagkatapos po, kahapon po ay gumawa na po ako ng isang side dish na beans, na black beans. Ang tawag po dito sa Korean ay kung. Kaya nagbabad po ako nito, tapos nilaga, tapos niluto din po, pag-isa din po siya. Kaya nag-iipon po ako ng side dish para pagka kumain tayo ng rice, nandyan na po sa ref ang mga side dish natin. Ayun na po siya ngayon, ang ating seaweeds. Salted seaweeds po itong ginawa ko. From salted seaweeds po siya. Tapos nilaga at saka ginisa din at nilagyan ng maraming ingredients. Ngayon po ay konting hintay na lang po tayo para masya'y maluto. Sarap po kasi itong seaweeds na to pagka alam nyo lang lutuin. Ang sarap siya kainin. Malutong-lutong na masarap. Basta masarap, hindi ko ma-explain. Kaya paborito ko po itong kainin. Tikman nga po natin habang di pa siya totally cook. Kasi hindi na po ako makapaghintay para matikman. Sarap. Malutong. Sarap. Kunting hintay lang po at tatapos na po natin ang kanyang ating pagluluto nito. Sarap talaga. Habang nagluluto po ako ng mga side dish, naalala ko yung anak ko at dadalhan ko na naman po siya ng aking mga side dish kasi matagal-tagal na rin po na hindi po kami nakakain ng maraming side dish, na kumakain ng kanin na maraming side dish. Kaya ito po, nagluluto. Kaya
nag-iipon po ako ng niluluto ko at dadalhan ko po siya. Hindi naman po basta-basta napapanis, basta nasa ref lang. Kasi ganyan po yung mga Korean. Luto sila ng luto para anytime, pag gusto nila kumain, hugot na lang po sila sa ref. Kaya, ganyan po. Ganyan po ang maganda kasi pagka gutom ka na wala ka pang niluluto, kukunin mo na lang sa ref kasi may stock ka, lalo na kung may kimchi ka na, may ganito ka na, kung ano-ano pa dyan na mga side dish. Tapos, pagkatapos po nito, ito na naman po lutuin natin. Lagyan po natin ng egg. I-fried po natin sa egg. Ayan na po, malapit na po siya matapos. Matuyo lang po siya, okay na to. Wag naman po masyadong malambot kasi pangit na rin po pag hindi siya medyo malutong. Okay, stay put lang po, konting hintay. Ngayon naman po ay okay na po ang ating in-oven. Kanina ko pa po ito na oven kahit ganito po itsura niya. Pero alam kong malapit na po ito maluto. Kaya i-on po natin ulit ang ating oven. Para bang inihaw, pero nasa oven ko lang siya inihaw. Yan, ito na po ang ating seaweed, salted seaweed before. Ito ay niluto natin ngayon. Gagawin po natin, pupunasan po natin ang ating kawali. At magpa-fry po tayo ng tofu. Wait lang po. Ito na po, nilagyan po natin ng mantika ang ating kawali. Bagya po natin isawsaw dito sa harina ang ating tofu para hindi siya mabasag o masira habang binabalik-baliktad po natin sa piprito. Tapos isawsaw po natin dito sa itlog. Yan. Tapos, piprito po natin. Ayan na po ang ating tofu. Yan po ang diskarte sa ating pagpiprito para hindi po siya masira. Yan, bali-balik na rin lang po natin. Kunti lang po yung mantika para hindi po siya mamantika pag ating kinain. Tapos, kung hanggat maaari, kung mayroon kayong mantika na olive oil po ang gamit ko ngayon para safe po tayo sa ating health. Yan, meron pong isa pa, ilalagay na po natin ito para sabay-sabay na po. Lagyan po natin ulit ng harina kasi medyo malambot pa siya. Medyo malambot ng gusto, kaya
Tapos isasawsaw natin ulit dito para doble ang kanyang support. Ayan. Ganyan na po ngayon ang ating niluluto. Kaya hintayin po natin sandali. Kahapon po ay nagsimba ako. Hindi ko alam na may mga sale doon sa ilalim ng underground ng Robinson. Kaya nakita ko po, nakabili po ako ng pangregalo sa pagdating ng Pasko, lalo na sa aking anak. Kaya ginrab ko na po kasi mura na po yun. Kaya bumili po tayo ng kunting pamasko sa ating family. Kaya ito po, nabalot ko na po siya kagabi. Kaya yun, maghihintay na lang ng Pasko celebration. Okay na po ang ating isda. Yan. Luto na po to kasi kanina ko pa po to siya sinalang. Ganun na lang po talaga yung itsura niya kasi hindi po pa konti-unti po yung kanyang pag bake, parang binake ko na lang din po to, pero luto na po siya kahit ganyan ang itsura niya. Kanina pa po yan, kaya stay put na lang po sa ibang side dish natin. By the way, parang hindi ko kontento po, binaliktad ko na lang po ang ating iniihaw sa oven na isda. Ito na po ang ating piniprito. Tanggalin na po natin yung iba kasi luto na po siya. Yan. Yung iba baliktad natin kasi hindi pa siya masyadong luto sa kabila. Pero sa kabila medyo brown na talaga siya. Masisira. Mapipilitan. Kasi pangit po yung ko yung ipit kasi nasira yung isang ipit ko sa pagprito. Kaya yan na lang po yung tinidor na lang po gagamitin natin. Yan. Okay na po to. Kaya pwede na natin patayin i-off ang ating kalan. Brown na po siya ng stove. Yan. Kabila lang naman po masyadong brown. Yan, kabila hindi naman. Kaya magpe-prepare din po ako maya-maya na para sa aking anak bago ako kumain. Ganyan kamahal ang anak dahil ang nanay naman talaga pagka may kinakain na masarap, sa feeling niya masarap at masarap talaga inguyain. Naaalala yung mga anak na titiis ng nanay ng anak ang nanay, pero ang nanay hindi matiis ang anak. Proven niyo po yun, mga nanay. Ito na po, nakadalawang side dish na po tayo. Bali, 3 na mula kahapon na ginawa nating ang beans na kung tawagin ay kung. Nabawasan ko na nga po yan. Tapos, mayroon pa po akong naisip na gagawin. Kasi para hindi po masayang yung ating harina na natira at saka egg. Stay put lang po. Ito po, nagpainit na naman po tayo ng mantika sa ating kawali at ang beef po ay sinawsaw ko po dito sa harina na maitlog na manatitira sa ating niluluto na harina at itlog dun sa tokwa natin. Kaya ito na po, ipiprito na po natin ang beef.
ni-off ko po pala yung aking kalan. Kaya, ayun. Kaya pala sabi ko, hindi siya mainit. Na-off ko po pala. Sorry, guys. Maya't maya, dadagdagan po natin yung ating piniprito. Painitin lang po natin ang ating mantika. Ayan, mainit na po ang ating mantika. Sa ulitin ko po ang sinasabi ko na ang ating mantika ay olive oil dahil para healthy sa ating katawan. At saka hindi po siya masyadong mamantika ang paglalagay nyo sa kawali para hindi po masipsip lahat ng mantika na kung marami ang mailalagay mo dito. Kaya small amount lang po ang mantika para hindi din maraming advantage po. Hindi rin magastos, tapos hindi mo makain lahat ng mantika para mailagay sa tiyan mo. Kaya ayan, antayin lang po natin maluto ang ating beef fried. Ayan po, nagbi-beef fried po tayo. Ang beef ko po to ay strips kasi natira po to sa una kong niluluto dati. Meron pa ako natirang konti. Kaya strips po yung ating beef. Fried lang po ng konti. Tapos, ang nilagyan ko po ng beef, ang sabi ko na itlog na may harinang konti. So, mayroon pa rin po na siya natitirang konti. Diskarte lang po. Nilagyan po siya ng konting kimchi. At saka ipa-fry din po natin. Kaya, stay lang po kayo. Konting hintay lang po. At maluluto po natin ang lahat ng ating niluluto. At ito na po ang ating in-oven na inihaw natin sa oven na isda. Double time lang po ako magluto. Kaya marami akong naluto kahit paunti-unti. Ngayon po, habang malapit na po maluto ang natirang beef natin, lagay po natin yung kimchi. Yan. Mayroon pang harina na hindi nahalo. Pero okay lang po yan. Maliit na bagay. Yan. Para mayroon po tayong maanghang din na makakain sa ating niluluto. At ngayon ay tatanggalin na po natin yung beef strips natin. At kimchi na lang po na pinried ang ating hinihintay. Ayan. At ito na po lahat ang side dish na ginawa ko ngayong araw. Ngayong umaga. Kulang pa po to sana kaso hindi na kaya kainin ng kakain dahil marami na po ito. Ganyan po yung mga Korean. Mas sarap pa po sana kung mayroon po tayong dilis na maliliit na parang sweet and sour. Wow! Kaya hanggang dito na lang po sa kadami-dami ng side dish, ng Korean side dish. Hindi po natin lahat mailuluto dahil ito lang po ang available ng ating nasa ref. Kaya konting hintay lang po at babalik po tayo. By the way po, gagawa po tayo ng cucumber and apple salad. Kasi ito lang po ang available sa ating ref. Kaya ito lang po ang ating gagawin na salad. Para po may dessert po tayo sa ating kinakain. Cucumber salad at cucumber and apple salad. Pero meron pa po siyang halo nito. May egg po siya at saka mga condiments. Kaya stay put lang po. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Ayan po, nag-boil po tayo ng itlog dahil sa ating cucumber and apple salad para ihalo po natin. At habang nagbo-boil po tayo, magsaing. At habang nagsasaing at nagbo-boil po tayo ng ating
egg. Kain po muna tayo. Chopstick po, pero gusto ko magkamay. Nasa Pinas po tayo, kaya magkamay na lang po. Kain po tayo. At ito po ang para sa daughter ko. Kulang pa po yan, kaya hindi ko pa natapos ang iba kong ginagawa. Kaya habang naghihintay, kakain muna. Let's eat po. Ito na po, habang kumukulo ang ating sinaing. Maingay. Gagawin na po natin ang maliit nating salad. Lalagyan po natin siya ng konting paminta. Ito lang po ang available na pwede natin isalad, kaya ito lang po ang magagawa natin. At saka halo-haluin po natin. Pwede din po lagyan nyo ng konting asin, pero ako po hindi na po siguro ako maglalagay kasi maliit lang po siyang amount. Kaya tapos lagyan po natin siya ng egg. Kukunti. Isang piraso lang din po ang egg natin kasi yan lang ang available sa ating ref. Tapos lagyan po natin ng mayonnaise. Yan. Tapos halo-haloin lang po natin. Masarap pa po ito kung mayroong mani. Pag nilagyan nyo po ng mani, masarap pa po ito. At saka pwede din po kayo gumawa ng gustong gumaya. Pwede nyo rin po dadagdagan ng kung anong prutas or gulay. Ayon po sa inyong gusto. Ito na po, walang sikreto ang aking niluto at pinakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng mga niluto ko at saka ginawa kong salad. Ayan na po. Yan ang maliit na salad natin ngayon. Sa konting dessert lang po natin. Ayan. So, nakain ko na po yung aking party. Ito party ng daughter ko. Tapos lalagyan ko po siya ng salad. Ayan na po. Lagyan ko po siya ng konting salad. Yan po yung kanyang pagkain. Ulam lang po yan. At ito ang natitira. Yung aking kakainin habang hinihintay ang sinasaing. Hanggang dito na lang po ang ating video. Magandang tanghali po sa lahat.